Itinanggi ng Kamara ang alegasyon ni Senador Amy Marcos na binawasan ang pondo para sa ibang gastusin ng gobyerno para pondohan ang AKAP. Kabilang dyan ang pensyon ng mga retirado nitong empleyado. At nakatutok sina Marisol Abduraman at Tina Panganiban Perez. Pensyon ng mga taga-gobyerno napunta raw sa ayuda? Yan ang nadiskubre ni Senator Amy Marcos nang silipin ang pagsingit ng ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP sa 2024 National Budget nang hindi raw dumaraan sa tamang proseso. Para raw mapondohan ang AKAP, maraming mga dapat bigyan ng pondo sa national budget ang anyay kinaltasan. Kung saan-saan yata kinuha, nagugulat ako, yung 71 billion doon sa public works na puros foreign funded. Ito yung malalaking flagship project na kailangan ng bansa. Pati yung mga pensyon, yung mga retirement fund, kasama rin yung 10 billion ng military, tinanggal din sa budget. Paano naman ito? Sang-ayon ng isang kongresista na dapat nang maimbestigahan ang issue, lalo't naninindigan siya at ibang kasama na dumaan sa tamang proseso ang lahat. It is a very grave accusation that should be studied very carefully and investigated. Paano po natin masasabi na hindi dumaan sa proseso? Kayo nga po ay nag-signify, you showed your intention, you showed your approval of the same by giving that signature. Pinabulaan na naman ni House Deputy Speaker David Suarez na mababawasan ang pensyon ng mga retiradong empleyado ng gobyerno. Nauna na rin pinagdudahan ng mga senador na gagamitin ang AKAP sa People's Initiative na ilang beses lang pinabulaanan ng mga kongresista. Kontra-alegasyon naman ni House Committee on Appropriations Vice Chair Raul Angelo Bongalon, dapat din daw imbestigahan si Senadora Marcos dahil pinalipat umano ni Senator Marcos ang 13 billion pesos na pondo mula sa 4Ps sa ibang programa. Mahigit 4 na milyong 4Ps beneficiaries daw ang hindi nakakuha ng ayuda noong 2023 dahil dito. Pero nang tanungin ukol dito, deadma lang ang tugon ni Marcos sa alegasyon. Sabi naman ni Senator Sonny Angara, Finance Committee Chair ng Senado, batid niya ang paglalagay ng Kamara ng programang AKAP sa budget. Nakalagay lang isa sa parang anti-poverty program. So similar. So nung nakita namin, parang similar siya sa AIX. Pero siguro binigyan lang ng pangalan, ng ibang pangalan para may branding yung house. Diba? Sabay kami yun sa HGAB, yung tinatawag na HGAB. After NEP, submit ng NEP ang DBM, HGAB. Paggiit naman ng DSWD, wala pa raw nagagamit ni 1 sentimo ng pondo para sa AKAP dahil binabalangkas pa ang guidelines para rito. Pero matagal na raw talaga nilang gusto sa departamento na bigyan ng ayuda ang mga tinatawag na near poor. Sila yung nagbabayad ng buwis pero kadalasan nga lahat ng programa namin sa aming departamento nakatuon sa mas mahihirap pa. Pero sila yung tumutulong sa ating ekonomiya pero sa oras ng kanilang pangangailangan, saan sila kakapit? Handa raw si Gatchalian na humarap sa Kongreso para ipaliwanag kung bakit gusto nila ang nasabing programa. Kanina, nakasama ng DSWD si Pangulong Marcos para sa kanilang sectoral briefing. Pero hindi raw natalakay dito ang AKAP. Sa Malacanang briefing, sinabi ni Gatchalian na inatasan daw sila ng Pangulo na pag-aralan kung paano raw mababawasan ang halaga ng mga financial assistance na binibigay ng gobyerno sa mga mahihirap. Kabilang na nga dyan ang pagprotekta sa peso value sa mga grants na binibigay gaya na lamang ng 4Ps at iba pang programa na para sa mga mahihirap nating kababayan. We were tasked to work with PSA and NEDA to find the best index to use to make sure na ang tulong pinansyal, whether the 4Ps grants or I guess all other social protection that we do, make sure namin na hindi siya napag-iiwanan kung nagkaroon ng spikes like inflation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24 oras.